Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published by politico.com.ph. Ito kasama ng Bilyonaryo News Channel. Magagaling sila sa scoop. Yung mga sources nila, hindi pa na-announce sa mainstream media, alam na nilang mangyari. Ito, may sibakan na naman sa kabinete ng Pangulo. Sino yung sisibakin? Ito. Marcos overhauls cabinet again. John Vic Rimulya to DPWH. Vince Dizon to DOTR. Benhur Abalos back to DILG. Ted Herbosa stays. President Marcos is reportedly set to overhaul his cabinet with only his signature standing between the administration and a sweeping reshuffle of key department heads, according to veteran journalist Ramon Tulfo. In a Facebook post on Monday, June 15, Tulfo said the shake-up is all but done when Marcos himself expected to announce the new appointments during his State of the Nation address. Sabi ni Ramon Tulfo, perma na lang ni Pangulong BBM ang kulang para sa reshuffle ng mga miyembro ng gabinete. The President will reveal the new positions in his cabinet in the SONA according to my tweeting. According to Tulfo, Tulfo sources, the following assignments are reportedly being eyed. So, DPWH, si John Vic. DOTR, babalik si Vince Dizon. Department of Finance, Joey Salceda. Wow! Ito yung dilawan na economist, dating kongresista. Tama ba? Kailang natalo sa eleksyon. DILG, Benhur Abalos, and Department of Trade and Industry, Frederick Go. The finance appointment, however, may yet hit a snag. Tulfo said Executive Secretary Lucas Bersamin is reportedly not keen on Salceda taking post. Ano ba ito? That's why President is weighing his option, Tulfo said. Hindi Lucas Bersamin, baka si Ralph Recto. Meanwhile, embattled Department of Health Secretary Ted Resbosa is reportedly set to keep his post despite sustained criticism over his stewardship of the agency. Ibang lakas talaga ang angkin nitong si Herbosa kahit nakaliwat kanan ang batikos sa kanya. Okay, so papaano how accurate itong informasyon na ito ni Ramon Tulfo? Medyo alanganin ako kay Ramon Tulfo, masyadong sabog yung kanyang mga pasabog. But then, yung DILG, posibleng ibabalik itong si Benhur Abalos dahil malapit na kaibigan ni Pangulong Marcos ang Benhur Abalos na ito, DILG. So, anyway, parang rigudon man lang para may mapaglagyan si John Vic Rimulya kasi papalitan siya ni Benhur Abalos, gagawin pa rin siyang secretary ng DPWH. Si Vince Dizon, may mga nabasa na akong post noon na parang ayaw niya na sa DPWH dahil sa dami ng problema. Masaya si Vince Abalos sa DOTR na tingin ko mas effective si Vince Dizon sa DOTR. So, kung ano man ang mangyari, I think ang problema, yung inefficiency sa gobyerno,
hindi nadadala sa appointment, reappointment ng cabinet secretaries. Ang problema is leadership. Kahit buwan-buwan pa na magpalit ng mga cabinet secretary, as long as the leader, the president, is perceived to be weak, wala ring kwenta. So kung totoo man ito, lalo lang mapatunayan yung suspicion ng karamihan na the government is not functioning well. Oh, kung matutuloy ito, anong magagawa ni John Vic Remulla sa DPWH? Mas okay pa malaking maitulong ni Secretary John Vic sa DILG dahil dati siyang governor. At least may experience siya sa local government. So, mas effective si John Vic sa DILG. In fairness, yung kanyang initiative na parang Safer Cities Initiative, yung mga curfew, yung mga pagkanta-kanta sa gabi, pagbawal, yung mga nakadamit, pagbawal, ay yung walang damit, palakad-lakad sa mga kalye, pagbawal, ano pa, marami siyang initiative na ginagaya niya yung style ng Davao ng mga Duterte. Kung ma-implement niya yun nationwide, maganda. Kaya lang, alam mo naman, politika, Abalos, gusto nilang pagbigyan. Oh. So, babalik na siya para may pwesto. Oh. Ano ba? May plano ulit si Abalos na magkandidato sa 2028. Palagay ko, meron eh. Kasi medyo malapit na siya sa sa winning circle, malapit, number 15 ata si Abalos. So, 16. Baka may plano ulit. So, again, cabinet reshuffling, reorganization is not the solution to our nation's problem. It's all about leadership. Kung mahina, talagang mahina. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Palandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Mimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa balay sa tabangan na Mugiror, sa balay ni Bibijin Himanan, nga taga San Rafael, Poroksay, sakop sa Talakag Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga pagapulihan karon. So natabangan siya og napulo ka yero nga diotso. Inaani na gid ang itsura sa iyang atop. Og mo na ni ang ngero nga gitabang nga ilang iatop. Og karon mo na ni ang ilang pag-aatopan. O karon na to panagid ang ilang gipatindog nga balay nga kusina. Salamat sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin karon makapatindog na gid ni sa among balay nga gaulanan na gyud. So pila na katuig ang inyong atop? 5 na katuig. 5 na katuig. So gaulanan na gyud. So mga dagko na gyud ang buslot. O dako na gyud. Og karon nga naman sa 5 katuig wala gyud mo nakapuli og atop. Tungod kay ang among paningkamot kulang ra gyud sa pagkaon. So naa na kay estudyante. Naa na. Pila ka buok imong anak? 4. 4 ka buok. So tanan na naga-eskwela.
tulo pa ang eskwela. Ang isa dili pa. Dili pa ang isa. So Salamat gyud sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin. salamat kayo.